Hello, this is Teacher Timmy. Welcome to part 2 of our adventure ride. And this is day 2. So eto na guys, pagkagising namin ng umaga, syempre breakfast. By the way, may free breakfast doon sa transient house na tinirhan namin. So eto kami, gumayak na kami. Medyo late na kami ng onte kasi late din kami natulog nung kinagabihan. So ang unang stop namin, sabi ng husband ko, iikot daw muna kami ng Calle Crisologo. So ayan, ikot kami ng Calle Crisologo kasi nga gabi na nung dumating kami last night, 'di ba? At hindi namin siya nakita at daytime. So, kailangan namin bumalik para makita namin ulit ang Calle Crisologo during the day. Pansin ko lang talaga sa Vegan City, parang ang daming mga houses talaga na preserve nila yung pagka-Spanish look niya. So, pagka nasa Vegan City ka, you are going around sa Vegan City, parang feel mo yung ambience ng Spanish era. Parang ganon. Ang ganda lang ng paligid. Tapos ang ganda tignan yung mga windows nila made of copy shells. Tapos, even yung transient house namin, by the way, it looks like it's an old house na parang na-revive lang siya. And then it was transformed into a transient house with a pool. So, a twist of an old and modern na bahay. Napakaganda lang din. Tapos, parang old school lang din talaga ang paligid. 'Di ba? So, ayan. Nakalabas na kami ng Vegan City. And here, huminto kami saglit. Medyo nag-stretch yung si Habi. Nakita niyo siguro nahagip ng camera. Humiga siya ng konti, ni-stretch niya yung likod niya. Kasi medyo naka-isang oras na yata kami dyan ng pagmomotor. Tapos may nakita kasi kaming mga emblem ng Eagles. Syempre, si Kuya, Eagle. So yan, take pictures kami with the Eagle emblem. And napansin ko, nandun nga yung 4 pillars ng Eagles. And, ayan, makikita nyo naman, may Eagle sa taas. Tapos, Ilocandia Eagles Club. And after that, off we go again. Papunta na kami ng Apayao. I-meet up namin yung couple na kasama namin sa ride. So, sabi nila, mag-meet up kami sa taas. Between Apayao and Ilocos. And that's Mount Kilang. One of the highest mountains. Ayan, in the Philippines na yan Pero, meron yung isa pa. At mamaya makikita nyo, napakaganda. And we didn't know what to expect. Kasi it's our first time to go there. Even si husband na mahilig sa backdoor, pag mga rides, ganyan. Hindi din niya na-anticipate yung makikita namin at dadatnan namin doon. Even yung daan, hindi din niya na-anticipate. Basta ang sabi lang, bundok. Syempre, pag bundok, o di bengkingan siya. Ganon. So, hindi namin alam. But when we check the weather, okay naman. Medyo, lang ng konti. Medyo maulap lang. But anyway, yung tanawin guys. So maya't maya humihinto talaga kami. Kasi nakikita talaga namin breathtaking, napakaganda. And you know what? Syempre, I don't know if it's normal, pero pag akyat mo ng bundok, malamig talaga siya. Tapos ayan na. Anyway, sementado naman ang daan. So, maganda naman siya. Tapos, safe naman kasi nakikita nyo naman, may mga harang-harang naman dyan. Pero hindi mo talaga ma-avoid yung pag nakita mo yung bangin. Diba? Pero I think that's fun. That's part of the fun and adventure when it comes to ride. Sa mga motor, ganyan. Kitang-kita mo talaga. At mas ramdam mo. Lalo pag bumengking-bengking siya, ganon. Tapos tanaw mo yung bangin on the right side. And the mountain on the left side. And alam mo yun, lalo pag mag-isa ka na, yung wala ka ng kasalubong. Kasi may part dyan talaga. Like this one. Kasi backdoor naman kasi to. So, hindi siya yung main highway na dinadaanan. Because main highway is, syempre, yung Marcos Highway. 'Di ba? So, ito kasi, this is the boundary between Ilocos region, that is Region 1, and Apayao, which is part of the Cordillera Administrative Region. And pabundok talaga siya. But, since backdoor siya, parang mas free ka. Mas free si Habi na mag-drive. At, hindi ka naman pwedeng magmabilis kasi nga, liko-liko siya. So, yung tamang ride lang talaga. And dito ko talaga na naramdaman yung excitement, yung fun, at the same time, yung chilling ambience ng paligid na napakaganda ng bundok na to. Actually, dito guys, yung feeling na uuwi na sana kami, didiretso na sana kami, taking the main road, main highway.
Kaso nga, nung sinabi nung ka-couple ride na ka-meet up namin, natutuloy sila at mag-meet up kami doon. Pareho daw kami. It will take 4 hours to reach the top of Mount Kilang. And galing sila ng Cagayan. Tapos kami naman galing ng Ilocos. So, meet halfway, kumbaga. Sabi ko kay husband, okay lang naman. Let's go. 'Di ba? Kasi hindi naman kami nagra-rush. Hindi na kami magmamadali. So, okay lang. But once in a while, ayan, we stop just to see the place, you know, the mountain view. Yan, stretching ng onte. Ayun si Habi, nakatayo. Pinipicturean niya ako habang binibidyohan ko naman siya. Diba? Kasi parang up ahead, nakikita namin, mahamog na siya. Tapos nung kahapon nga, nagjojokan kami about Sea of Clouds kasi dun sa Patag, walang Sea of Clouds. Kahit ngayong usok, pinatos ko na. Sinabihan ko ng Sea of Clouds. Tapos, ngayon, ramdam mo talaga at kita mo talaga ang ganda ng mountains at may Sea of Clouds. Mananawa ka talaga. Pero this time, huminto kami kasi may nadaanan kaming parang road repair. May mga tao doon at may mga nakahintong mga motorista din. Sabi ni Habi, parang up ahead nakikita ko may ulan. Kasi yung ulap, hindi lang siya Sea of Clouds. Meron na siyang itim na ulap. So, parang maulan na siya somewhere doon sa pupuntahan namin. Papunta kami sa ulan. Pero, ang napansin ni Habi, up ahead, nakikita rin niya, malabo na. Parang zero visibility. That's why we stop. Tapos, lingon-lingon, picture-picture, stretching. Tapos, nag-aantay kami, baka sakaling may makasalubong. Wala. So, eto na. Nag-gear up na kami. Started to go. At, oo nga. Kita nyo naman sa right side. 'Di ba? Nakuhanan ko. Ayan. Iba na. Ibang level na to. Kasi talaga guys, as in. This is the first time na umangkas ako kay Habi, nag-motor kami, na zero visibility talaga. At sa totoo lang ha, honestly, natakot ako. Kasi, syempre, bengkingan, akyat, baba, bangin, yung kaliwat kanan mo, bundok, taas na namin. Tapos, zero visibility. Nakakatakot talaga guys. Yan. So, pagkatapos ng pakikipagtuos sa zero visibility at sumakses kami guys, eto naman, huminto na kami sa marker, tapos sabi ni husband, eto na yata yon. Ayan. So, meron ditong tourism office, ginagawa pa lang, it's on top of Mount Kilang. Then, nagtanong si Habi, pinag-logbook siya, nag-register, wala pong bayad, magre-register lang po. Tapos may kampo ng mga sundalo dito, 1st Infantry Brigade, Kinemerot. Tapos, nag-sign siya. And guess what? Pag-sign ni husband sa logbook, nakita niya ang pangalan nung couple. Yes! At sabi niya, ay, dumating na pala sila, nasaan na po yung mga nag-sign dito? Sabi din kay ate. At sabi ni ate, ay, andun po, kakaalis lang. At sabi nga nila, hinahanap nila may kasama daw silang imi-meet up dito. Kayo pala yun. O, diba? So, nagkaalaman na nandun na pala sila, dumaan na. Kaya kami naman, papunta na kami doon. Imi-meet up na namin sila. Nandun lang daw sila, bumaba lang saglit. Let's go! Yan guys. So, eto na. Papunta na kami. Napansin niyo yung marker doon. Ang sabi niya, Mount Kilang, Blazing Mountain of the Gods. Apayao Trail. Ayan. So, nag-stop kami. Picturettes. Eto na. Yan, guys. Nagtataka siguro kayo kung bakit Blazing Mountain of the Gods. Pag nakita nyo talaga ang Mount Kilang, guys, with all that white stuff on the mountain, para siyang snow sa malayuan. Pero sa totoo lang, hindi siya snow. Yun pala, deposit pala siya ng marble. Kasi binasa ko din yung kanyang marker. Tapos sabi ko nga, bakit kaya Blazing Mountain of the Gods ang Apayao? And this is Apayao Trail. And we didn't know, ito na pala yung highest mountain sa region, sa Apayao. Ayan. So CAR, basically, Cordillera Administrative Region. This is the highest mountain. Not Mount Kilang. Mount Kilang is one of the highest mountains. Pero, ang highest talaga is Mount Sikapu. Opposite lang. Actually, guys, opposite each other. Parehong mountain. Mount Sikapu, the highest mountain. And the other one, sa opposite, Mount Kilang. Pero I don't know, for some reason, mas kilala si Mount Kilang. That's why, yun nga ang sinabi nung kamit up namin, Mount Kilang. 'Di ba? So, onti na lang, sabi ni ate, around 10 minutes.
makikita na namin yung mga kasama namin kasi kakababa lang nila. So, ayan na naman. Sumakay na naman kami. Bankingan na naman. Alam mo, mananawa ka. Pero, aside from mananawa, on the bright side, mag-e-enjoy ka talaga. Kasi super ganda talaga ng paligid. It's really breathtaking. Yan. By the way, meron yung stopover na peak, parang view deck ng Solsona view deck. Kasi yan yung tawag dyan sa bundok din. Kaso hindi na kami pumunta kasi nakasara. Ayan guys, nag-meet up na kami at last. Picturette, syempre, Doc Q tayo. Ayun, tanaw nyo ba? Ayan guys. Wow! So ayan na ang Mount Kilang guys, sa likod namin. Napakaganda, nakikita nyo naman. Mas lalo sa personal, mas maganda siya sa personal. Tapos malamig na talaga siya dyan guys. I don't know kung ilang degrees, pero malamig na siya. Mount Kilang is around 1,356 meters above sea level. Ayan. Ito yung kasama naming couple. Si kuya at ate. Ayan. Tapos guys, pwede pala mag-camp dyan. At umakyat na ang person. Kita nyo naman. O, diba? Kasi ang Mount Kilang, ayan, may akyatan, may onting akyat, ilang steps lang, at ginawang campsite, yung taas niya, makikita niya mamaya, may kuha din ako. Eto hindi kami prepared, sayang. Alam nyo, may dinatnan kami, guess what, he is from Bicol. Mag-isa lang siya, at naka-tent siya dyan. Dinatnan namin siya na nagbaklas na ng tent, at magte-take off na din. Siguro nga, naglulup siya. Kainggit. We should have known earlier na pwede para mag-camping dyan. Nag-camping din sana kami. Ingitera ang person. Ayan guys, taas na yan. Person, alam mo na, ambisyosa. Andun sila sa baba. Oh, so ako nasa taas ako, makita ako. Mount Kilang, sabi nila nandyan. Ito. Yan. So, pwede naman pala mamundok na nakamotor. Ngayon ko lang napatunayan. Pwede pala mamundok na nakamotor. Like ito, Mount Sikapu. Oh, ito na to. Oh, nasa taas ako ng Mount Sikapu. Oh, Jivate, nakapundok, nakamamundok. Gusto mo bang mamundok ng walang kahirap-hirap? Charis. Magmotor ka. Ayan lang. Ayan siya guys. So yeah, this is Teacher Timmy Talks. But, for today's video, para maiba naman. Yay! Siyempre, bilang isang teacher, you also need to unwind, relax, breathe. Para ready tayo, handa tayong harapin ang mga kabataan na pag-asa ng bayan. Kasi pasokan na next week. So yan, 360 view, yeah! Yeah! Grabe ang ganda. Pwede pala mag-camping dito, sayang. Sa susunod balik ako rito. Tent tayo. Guys, diba guys, ang ganda? At dyan na spot na yan, sa taas ng Mount Kilang or Mount Sikapu, pwedeng mamundok at pwede talaga umakyat. Kahit ako na PWD na malabo ang mata, pwedeng umakyat. Basta daytime lang, wag lang gabi. Tapos meron siyang parameter fence, parang ganon. At natin nila yung surface ng taas para pwedeng mag-camping. At marami nagsasabi na talagang marami daw nagdadala ng tent, nagka-camping dyan. Safe naman siya guys kasi malapit na ngayon tourism office. At malapit yung kampo ng mga sundalo. That's why kahit mag-isa si kuya, taga Bicol siya, dayo sa atin, carry lang. Ayan na, pababa na ang person. So, dito ko talaga naiisip na, alam mo yun, yung parang pag gusto mong mag-distress, this is one of the best places to go to. I'm telling you guys, pag nakita mo yung mountain view, yung sa taas ka talaga, kita mo yung sea of clouds, yung parang lahat ng stress mo tanggal. Charis, di ba? Tapos pabalikan mo na naman ulit yung stress pagbalik mo sa work, ganun, ang atake. Yan, pang malakas ang the stress. So this is Mount Sikapu. It says, Takdan Nagsigad. Hindi ko po alam ang ibig sabihin nun. Tatanungin natin. This is Apayao Trail. So, Mount Sikapu is 2,354 meters above sea level. It's the highest mountain in Apayao region. And it's one of the highest mountains in the Philippines. So, record high siya. Ayan guys, yung Sea of Clouds. Ang ganda. Kahit ako ngayon habang nagre-record nito, nakikita ko siya. Para nai-imagine ko yung sarili ko na bumabalik doon. If there's one place I wanna go back to, yan. Gusto ko ulit bumalik dyan. Yan. Yung parang feeling mo pag na-stress ka na naman dito sa baba, gusto mo na naman umakyat ng bundok. Parang ganun. Pero syempre dito, by motor, hindi by walking. Kasi mahirap naman kung lalakarin mo to guys. Super taas.
So this is 2,000. Isa siya sa mga 2,000ers na ranking na mountains, highest mountains in the Philippines. That's awesome. At dyan nagka-camping yung mga nagka-camp. Tapos may table over there. Pwede rin magbaon, kumain. And please pakiusap po, wag po tayong magkalat. Clean as you go. Clay go po tayo ha. Para po ma-preserve natin yung ganda ng nature. We are here. It's free, you know, to see all these places, beautiful spots, to unwind, to relax. And especially pag nagbomotor ka, super ganda guys. Super. Wala na ako talagang masabi na ano, ibang description. Super ganda. Breathtaking. Amazing. Ayan. Pangmalakasan ng atake. Ganon. To the highest level. Super duper mega over. Charias. Yan. So yung Mount Sikapu, yung part na yan. Tapos sa left side ko dyan is Mount Sikapu. And sa right side ko is the Mount Kilang. Opposite each other. Ang gaganda. At kaya pala siya tinawag na Blazing Mountain of the Gods. Because malaking deposit ito ng marble. Kaya pala siya namumuti. Yan, guys. Diba? Apayao Trail. So, super turo ang first one dito. So, sa lahat po ng mga nagmamotor at mga nais mag-adventure dito sa Apayao, this is a must-go-to place. Mount Sikapu and Mount Kilang. Yes, the Blazing Mountains of the Gods in Apayao. Take the Apayao Trail. This is the back door. Para siyang, let's say, bypass road. Parang ganon. Pwede mo siya i-search sa Google, Calanasan, Apayao. Ang lalabas yan, Calanasan, Ilocos Norte, kasi boundary ko siya. So, ayan, bumalik na kami. Duman ulit kami ng Batak, kumain ng empanada, nag-picture taking ulit. Yan, sa may Immaculate Conception. Tapos sa gabi, kumain kami dito sa may 130 years old na bahay. Bumalik ulit po kami sa Vegan City and yan, umikot ulit kami ng Calicorsologo. Bumalik ulit kami sa transient house where we all started. And the next day, umuwi na kami. That's all, guys. See you again the next ride. Bye. Please subscribe. Thank you so much for watching. Have a nice day. God bless everyone. Enjoy life. You only live once. Make the most out of it. Bye, guys.